Ang kalunos-lunos na trahedya, ang pagpaslang kay Jason Zaleta sa kamay ng dati niyang karelasyon. Isang ordinaryong araw sana sa isang maliit na tindahan ng damit sa Lucena. Mga mamimili na naghahanap ng bagong damit, mga tendera na abala sa kanilang trabaho, at mga taong dumadaan lamang sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Ngunit sa loob lamang ng ilang segundo, ang simpleng araw na iyon ay nauwi sa isang nakakagimbal na krimen na mag-iiwan ng takot, lungkot at maraming tanong. Isang lalaking walang kamalay-malay na abala sa pagtingin ng damit at sa kanyang likuran, isang taong minsan niyang minahal, isang taong minsan niyang pinagkatiwalaan, isang taong kalaunan ay magiging dahilan ng kanyang kamatayan. Ang lahat ng ito ay naitala pa sa CCTV camera sa isang tindahan sa Enrico Street, sakop ng Barangay 4. Bandang alas 11 ng tanghali noong March 5, 2026, isang putok ng baril ang sumira sa katahimikan ng lugar. At sa loob lamang ng ilang segundo, isang buhay ang tuluyang nagwakas. Ito ang malagim na kwento na sinapit ni Jason Zaleta at kung paano siya pinaslang ng dati niyang karelasyon na si Fatah Ismael Faisal ang simula ng kanilang pagkakakilala. Bago pa man mangyari ang krimen, nagsimula munang lahat sa isang kwento ng pagkakakilala. Ayon sa ilang nakakakilala sa kanila, unang nagtagpo ang landas ni Jason at ni Fatah sa isang pagkakataon kung saan unti-unting nabuo ang kanilang pagkakaibigan. Sa simula, wala namang kakaiba. Dalawang tao lamang na nagkaroon ng koneksyon. Dalawang taong nagkaroon ng pagkakataong magkakilala sa isa't isa. Habang tumatagal, mas naging malapit sila. Madalas silang makita na magkasama, naglalakad sa lungsod, kumakain sa mga karinderya, at nagkikwentuhan tungkol sa kanilang buhay. Para sa mga nakakakilala sa kanila noon, tila masaya at puno ng pag-asa ang kanilang samahan. May mga pagkakataon na nagtatawan sila na parang walang problema sa mundo. Para kay Jason, isa lamang itong relasyon na gusto niyang maging payapa. Para kay Fatah, tila mas malalim ang kanyang nararamdaman. Ang pagbabago ng relasyon. Ngunit tulad ng maraming relasyon, dumating ang panahon na nagbago ang lahat. Unti-unting nagsimulang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ang dating masayang usapan ay napalitan ng mga pagtatalo. May mga pagkakataon na nagkakaroon na ng selos. May mga pagkakataon na nagkakaroon ng tampuhan. Ang dating masayang relasyon ay unti-unting naging magulo at mabigat sa pakiramdam. Ayon sa ilang kakilala, may mga pagkakataon na naging emosyonal ang kanilang mga pag-uusap. At sa kalaunan, napagtanto ni Jason na hindi ito ang relasyon na gusto niyang ipagpatuloy. Kaya dumating ang araw na nagpasya siyang tapusin ang kanilang relasyon. Isang desisyong maaaring para sa kanya ay tama. Ngunit para kay Fatah, hindi iyon madaling tanggapin. Ang mga huling araw bago ang krimen. Sa mga sumunod na araw, matapos ang kanilang paghihiwalay, sinasabing may mga pagkakataon pa rin sinusubukan ni Fatah na kausapin si Jason. Gusto niyang ayusin ang lahat. Gusto niyang ibalik ang dati nilang samahan. Ngunit tila sarado na ang puso ni Jason para doon. Para sa kanya, mas mabuti ng tuluyan ng maghiwalay ang kanilang landas at doon unti-unting nabuo ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Isang tensyon na kalaunan ay mauuwi sa isang hindi inaasahang trahedya. Ang araw ng trahedya. Dumating ang March 5, 2026. Isang araw na tila normal lamang sa karamihan ng mga tao sa Lucena. Mainit ang sikat ng araw, abala ang mga tao sa kanilang mga gawain. Sa isang tindahan ng damit sa Enrique Street, may dalawang taong pumasok. Sila ay sina Jason Zaleta at Fatah Ismael Faisal. Sa CCTV footage, makikita na tila normal lamang ang kanilang ginagawa. Si Jason ay abala sa pagtingin ng mga damit. Pinipili niya ang mga ito, sinusuri kung maganda ba ang tela o kung bagay ba sa kanya. Samantalang si Fatah
ay makikitang pabalik-balik mula sa labas, papasok ng tindahan. Para siyang balisa, para siyang may iniisip. Minsan ay lalabas siya ng tindahan. Pagkatapos ay babalik muli sa loob. Tila naghahanap siya ng tamang sandali. Ang mga huling segundo. Sa huling bahagi ng CCTV footage, makikita na si Jason ay nakatalikod habang patuloy na sinusuri ang hawak niyang damit. Wala siyang idea na ang taong nasa likuran niya ay may masamang balak. Unti-unting lumapit si Pata sa loob lamang ng ilang segundo. Makikita ang kanyang kamay na parang may kinukuha mula sa likuran, bahagi ng kanyang baywang. At doon, lumabas ang isang baril. Sa CCTV footage, malinaw na makikitang hawak na niya ito sa kanyang kanang kamay. Walang babala, walang sigawan, walang pagtatalo. Diretsong itinutok ng sospek ang baril sa likuran ng ulo ng biktima. At sa isang iglap, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa loob ng tindahan. Bumagsak si Jason Zaldeta sa sahig. At sa loob lamang ng ilang segundo, tuluyan nang nawala ang kanyang buhay. Ang pagkagulat ng mga saksi. Ang mga taong nasa loob ng paligid ng tindahan ay nagulat sa kanilang nasaksihan. May mga napasigaw, may mga natulala. Ang iba ay hindi agad makapaniwala sa kanilang nakita. Isang sandali lamang ang lumipas mula sa pagiging normal na sitwasyon hanggang sa ito'y maging isang eksena ng karahasan. Isang putok lamang, ngunit sapat iyon upang baguhin ang buhay ng maraming tao. Ang mga tanong na naiwan. Ang pangyayaring ito ay nag-iwan ng napakaraming tanong. Paano nauwi sa ganitong malagim na wakas ang isang relasyon na minsan ay puno ng saya? Ano ang nagtulak sa isang tao na gawin ang ganitong karahasang krimen laban sa taong minsan niyang minahal? Para sa pamilya at mga kaibigan ni Jason, ang kanyang pagkawala ay isang sugat na hindi madaling maghilom. Isang anak, isang kaibigan, isang taong may pangarap sa buhay. Ngunit ang lahat ng iyon ay biglang natapos sa loob lamang ng ilang segundo. Ang kwento nila Jason at Pata ay isang paalala na ang mga relasyon na nagsisimula sa saya ay maaari ring matapos sa trahedya kapag pinairal ang galit, selos at poot. Isang kwento ng pag-ibig na nauwi sa karahasan, isang kwentong pagtitiwala na nauwi sa pagtataksil, at isang kwento ng buhay na naputol ng masyadong maaga. Sa huli, ang hustisya para sa biktima ang tanging hinihintay ng kanyang pamilya. At para sa marami, ang pangyayaring ito ay mananatiling isang malungkot at madilim na alaala sa kasaysayan ng lungsod ng Lucena. Kapag ang isang relasyon na dati ay puno ng saya at pagmamahalan ay nauwi sa krimen, ito ay isang napakalungkot at nakakaalarma na sitwasyon. Sa kaso nila Jason Zoleta at Fatah Ismael Faisal, makikita kung paano ang isang relasyon na nagsimula sa pagkakaintindihan ay maaaring humantong sa isang malagim na trahedya. Ang pag-ibig ay dapat may respeto at kontrol sa emosyon. Sa isang relasyon, normal ang tampuhan at hindi pagkakaunawaan. Ngunit kapag ang galit, selos, o sama ng loob ay hinayaang manaig, maaari itong humantong sa mga desisyong hindi mababawi. Ang tunay na pagmamahal ay hindi dapat nauuwi sa pananakit. Hindi lahat ng paghihiwalay ay dapat maging dahilan ng galit o paghihiganti. May mga relasyon na talagang hindi nagtatagal kapag ang isa ay nagpasya ng tapusin ang relasyon. Mahalaga ang pagtanggap. Ang pagpilit o paghawak sa galit ay maaaring magdala ng mas malalang resulta. Ang krimen ay hindi kailanman solusyon sa sakit ng damdamin. Ang isang sandali ng matinding emosyon ay maaaring magdulot ng desisyon na sisira sa maraming buhay. Hindi lamang ang biktima, kundi pati ang pamilya, kaibigan, maging ng taong gumawa ng krimen. Maraming buhay ang naapektuhan kapag may nangyaring ganitong trahedya. Hindi lang dalawang tao ang apektado. Nasasaktan ang mga pamilya,
kaibigan at komunidad na naiwan upang magdalamhati at magtanong kung bakit nangyari ang lahat. Sa kabuuan, ang ganitong pangyayari ay isang paalala na ang relasyon ay dapat pamahalaan ng paggalang, pag-unawa at emosyonal na kontrol. Kapag ang isang relasyon ay hindi na gumagana, mas mabuting piliin ang mapayapang paghihiwalay kaysa hayaang humantong ito sa karahasan. Sa bawat kwento ng krimen, may boses na dapat marinig. Ang katotohanan ay hindi dapat itinatago. At hanggat may katotohanan kailangang ihayag, ang hustisya ay hindi dapat ipinagkakait. Ito ang Kakrimen Diaries PH, kung saan ang krimen ay sinusuri at ang katotohanan ay inuulat. Hanggang sa muli, adios mga Kakrimen Diaries PH. Thank you for watching. God bless.